Pinagpalang araw po sa bawat isa. Muli po, sa pangalan po ng Panginoong Hesus, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Tunay na isa pong napakainam at napakabuting gawain na unahin natin ang Panginoon sa araw na ito. Ang devotion po na ito ay dito ginaganap sa Tour of Faith Kabatang Chaong sa pangunguna po ng Pastor Greg Motel, under District 6 sa pangunguna naman po ng Pastora Cheryl Manansala. Sige po, bago po tayo dumako sa pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po muna ay umawit sa Kanya, magsambit ng mga papuri. Hallelujah! Salamat Panginoon sa inyong katapatan. Salamat o Diyos sa inyong pag-ibig na walang hanggan. Hallelujah! Salamat Panginoon. Hallelujah! Sige po, awitin natin. Tulog natin ang ating mga buhay sa Panginoon. Gawin po natin itong panalangin. Panginoon, inaalay ko sa inyo ang aking buhay. Basagin niyo ito ayon sa nais niyo. Susunod ako, Panginoon. Inaalay ko sa inyo ang aking buhay. Gamitin niyo ito ayon sa nais niyo. Susunod ako sa inyo. Ikaw ang maghari, Panginoon. Kayo ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisan ang nais niyo. Kayo ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad niyo. Panginoon, inaalay ko sa inyo ang aking buhay. Basagin niyo ito ayon sa nais niyo. Susunod ako, Panginoon. Inaalay ko sa inyo ang aking buhay. Gamitin niyo ito ayon sa nais niyo. Susunod ako sa inyo. Kayo ang maghari, O Diyos. Kayo ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisan ang nais niyo. Kayo ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad niyo. Kayo ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay, Panginoon, ang nais na. Pusong dalisay ang nais ko. Kayo ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad niyo. Kayo ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Kayo
Hari sa buhay ko, nais ko'y maging katulad niyo. Nais ko, Panginoon. Nais ko'y maging katulad niyo. Nais ko'y maging katulad niyo. Hallelujah. Praise you, Lord. Salamat, Panginoon, sa inyong kahabagan. Salamat sa inyong katapatan, O Diyos. Hallelujah. Oh, praise Salamat you, po sa inyo, Lord. Panginoon. Kayo na kayong maghari. Hallelujah. 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 Panginoon, salamat po sa umagang ito. Nang muli, kami pinuno niyo ng pag-asa, pinuno niyo ng kagalakan, Panginoon, na nagmumula sa inyo. O Diyos, tunay nga na napakadakila ng inyong pag-ibig, napakalawak ng inyong mga kamay, O Diyos. Ang bawat isa na nakikisama sa pagsamba sa inyo ngayong umaga, Panginoon, online man ito, O Diyos, alam namin na nakikita niyo ang puso ng bawat isa. Pusong nananabik sa pagsamba sa inyo. Amen. Pusong nananabik sa pagtuturo niyo, Yes, Lord Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Dalangin po namin kung ano man yung mensahe niyo. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na ito ay may apply namin sa aming buhay. Patuloy naming maisapuso at maisaisip, Panginoon. Patuloy naming maalala ang inyong kabutihan sa bawat araw, Panginoon. Ano man yung aming kalagayan sa oras na ito, ano man yung aming kahaharapin sa buong araw na ito, Panginoon. Patuloy naming aalalahanin kung gaano kayo kabuti, kung gaano kayo katapat, Panginoon. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na magkaroon ng pusong dalisay, na may malambot na puso, may pusong nananabik na makapaglingkod sa inyo, makasunod sa inyong kalooban, Panginoon. Salamat, O Diyos. Patuloy kaming nananampalataya at naniniwala, Panginoon, na patuloy niyo kaming gagamitin. Patuloy niyo kaming gagawing daluyan ng inyong pagpapalat, pag-ibig, Panginoon, para sa inyong kalwalhatian. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa inyong napakadakilang pag-ibig. Salamat, Panginoon. Alam po namin na sa inyo palagi nagmumula ang kalakasan, Panginoon, ang karunungan, kagalakan namin, Panginoon. Amen. Kaya sa araw na ito, Diyos, sa inyo lamang kami magtitiwala. Sa inyo lamang kami aasa, Panginoon. Salamat po. Wala na nga po kaming ibang pararangalan, itataas at luluwalhatiin, kundi ang dakilang pangalan niyo lamang, Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ngayon naman po ay dadako na tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pangungunahan po tayo ni Pastor Reynold Ismundo. Papuri po sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa pinagpalang umaga po sa bawat isa. Tunay nga po na ang Diyos ay laging mabuti sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon, at sa lahat ng sitwasyon. Amen po ba? So purihin po ang Panginoon. At bago po tayo tuluyang dumako sa pagbubulay ng salita ng ating Diyos, tayo po muna ay sandali na manalangin. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy nga po, O Diyos, na hiling namin na kayo po ang siyang sumama. Kayo po yung mangusap, Lord God, sa bawat isa. Holy Spirit, hinihiling po namin, Panginoon, yung kapahayagan na nagmumula sa inyo, O Diyos. Mula sa inyong mga salita, Panginoon. Salamat po, Ama. Inangkit po namin yung tagumpay ng gawain na ito, O Diyos. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. So, purihin po ang Panginoon at kung kayo po ay merong mga banal na kasulatan, makibuklat po kayo sa aklat po ng Isaiah. Sa Isaiah po, chapter 6. Basahin po natin mula verse 1 hanggang 10 na po natin basahin.
Sabi po dito, noong taon na namatay si Haring Uzias, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. May mga sirapin sa kanyang ulunan, at ang bawat isa ay may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa mukha, 2 sa mga paa, at 2 ang ginagamit sa paglipad. Sinasabi nila sa isa't isa ang ganito, Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. Sa verse 4, sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang mga pundasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan. Mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat. So verse 6, pagkatapos may isang seraping sumipit ng baga mula sa altar at lumipad patungo sa akin. Idinampi niya ang baga sa aking mga labi at sinabi, ngayong naidampi na ito sa iyong mga labi, pinatawad ka na at nilinis na ang iyong mga kasalanan. Sa verse 8, at narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, sino ang aking ipadadala? Sino ang magpapahayag para sa atin? Sumagot ako, narito po ako ang inyong sugo. At sinabi niya, humayo ka at sabihin mo sa mga tao, makinig man kayo ng makinig ay hindi kayo makakaunawa, tumingin man kayo ng tumingin ay hindi kayo makakakita. Papurulin mo ang kanilang kaisipan, kanilang pandinig, iyo ring takpan, bulagin mo sila upang hindi makakita, upang sila'y hindi makarinig, hindi makakita at hindi makaunawa, kundi baka magbalik loob sila at sila'y pagalingin ko pa. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Mapapansin po natin sa mga talata po na ito na ating binasa na nagkaroon po ng pangitain si Isaias at nakita po niya yung kaluwalhatian ng Panginoon. At narinig po niya yung tinig ng 4 na anghel, 4 na nilalang. Excuse me po. Sa aklat po ng Revelation, nabanggit din po yung 4 na nilalang na yon at mas detalyado po yung pagkasabi doon. Doon po sa anyo ng 4 na nilalang na yon. Sa Revelation chapter 4, verse 7 hanggang 8, mababasa po natin yun doon. At yung 4 na nilalang na yon ay nagpahayag din na banal, banal, banal ang Panginoon. At wala pong, hindi po mapasisinungalingan yung bagay na yan. At yun po yung nakita at narinig ni Isaias during that time. At naunawa niya dahil sa kabanalan, dahil sa kaluwalhatian ng Panginoon, naunawa nitong si Isaias na siya ay makasalanan. Amen po ba? Kagaya po natin. Kagaya po ni Apostol Pedro, nung po siya ay nangingisda at nung inutusan siya ng Panginoon ay ihagis mo ang lambas sa gawing kanan. At nakahuli nga siya ng maraming isda, which is impossible during that time na makahuli na. At sinabi nga ni Apostol Pedro na, imposible po Panginoon kasi ang tagal na namin nangingisda dito pero wala kami mahuli. Pero at the end of the day, sinunod pa rin niya. Sinunod pa rin niya ang Panginoong Jesus at yun nga, ang dami nang nahuli, halos mapunit na yung lambat. At ano po yung na-realize doon ni Apostol Pedro? Hindi pa po siya apostol noon. Excuse me po. Sabi ni Apostol Pedro sa Panginoong Jesus, Panginoon, lumayo kayo sa akin sapagkat ako ay isang makasalanan. So the same thing with us. Nung buksan po ng Panginoon yung ating isipan sa pamamagitan po ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, naunawaan po, nakita po natin yung kaningningan ng Panginoong Hesus, nakita po natin yung kabanalan ng Panginoong Hesus, at napag-unawa po natin na tayo rin po ay makasalanan. Hanggang sa dumating po tayo sa point, dahil naunawa natin na tayo isang makasalanan, tayo ay nagsisi. Kaya po ni Apostol Pedro, hindi naman po siya pinaalis ng Panginoon, hindi po lumayo ang Panginoon. Ano pa po yung sabi sa kanya? Mula ngayon, gagawin kitang mamamalakhaya ng mga tao. Fishers of men.
Amen po ba? So the same thing with us, mga kapatid. Alam ko po na tayong lahat dito, karamihan po dito ay mga tinubos na ni Kristo, mga lingkod na ng Panginoon. Amen po. At kung babalik-balikan po natin yung moment na yon, na ang Panginoon ay nagpakahayag sa atin, na ang Panginoon ay nagpakilala sa atin. Kung babalikan po natin yung panahon na yon, yun po yung panahon na naunawa natin na tayo ay isang makasalanan kagaya po ni Pedro, kagaya po ni Isaias. Naunawa nila, Panginoon, ako isang makasalanan. Mamamatay ako sapagkat nakita ko yung hari, si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Pero ano po yung ginawa ng anghel? Kumuha po siya ng isang baga at idinampi sa kanyang labi at ipinahayag, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. So the same thing with us, ang Panginoong Jesus, He is the Lamb of God that taketh away the sins of the world. Hindi pa po siya namamatay noon, pero may kapangyarihan na po siya na magpatawad ng kasalanan. Di po ba? Hindi pa po nagagawa yung katubusan doon sa krus ng Kalbaryo, pero may kapangyarihan na siya na magpatawad ng kasalanan. At pinatawad nga po si Apostol Pedro. At ginawa pa siyang mamamalakaya ng mga tao. Purihin po ang Panginoon. Sapagkat ganun din po tayo sa kasalukuyan. Tayo po ay tinawag ng Panginoon upang ibahagi sa lahat ng tao yung Ebanghelyo. Gawin silang alagad at bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Sa 1 Peter po, chapter 1, verse 15 to 16, ano po yung sabi doon? Ano po yung sabi doon? Sabi po doon, sapagkat ang Diyos na tumawag sa inyo ay banal, magpakabanal kayo. At sa verse 16, sabi ni Apostol Pedro, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ang Diyos ay banal. Amen? Saan po natin matatagpuan po nyo? Sa Leviticus chapter 19 po. Sa verse 6, sa verse 1, mababasa po natin yun doon. Magpakabanal kayo sapagkat ang ating Diyos ay banal. Magpakabanal tayo sapagkat ang Diyos ay banal. Ibig sabihin pala, yung pagpapakabanal pala, isa pong utos yun. Yes po, tinanggap po natin yung kabanalan ng Panginoong Jesus. In-impart po sa atin yun ng Panginoon. But lahat po ng tinubos ni Kristo ay kailangan po na mamuhay na may kabanalan. Kung paano po na ang Israelita ay inatasan ng Panginoon na magpakabanal. Bakit po? Sapagkat tinubos po sila ng Panginoon mula sa pagkaalipin. At sabi po ng Panginoon sa Exodus, di po ba? Sa chapter 19 din po yon ng Exodus. Ang sabi po ng Panginoon doon, gagawin ko kayong kaharian ng mga pari. Isang bansang banal para sa akin. So the same thing with us, hindi lang po para sa bansang Israel, lalo pa po tayo, di po ba? Sa 1 Peter chapter 2 verse 9, tayo po ay mga peculiar people. Hallelujah! Isang bansang pinili, isang bayang banal sa Panginoon. So si Isaias po, bago po siya suguin ng Panginoon, bago po siya makapaglakas ng loob na sinabi niya, Panginoon, ako po, suguin niyo ako. Sabi ng Panginoon, sino yung ating susuguin? Sino yung ating ipapadala? Pero that time na pinatawad yung kanyang mga kasalanan, nilinis siya ng Panginoon sa kanyang karumihan. Nagkaroon siya ng lakas ng loob, Lord, ako po, ipadala niyo ako. Ipadala niyo po ako, Panginoon. Ano sabi ni Isaias? Panginoon, ano po yung aking sasabihin? So the same thing with us. Ibinigay na sa atin ng Panginoon yung instruction. Ano ba yung ating ipapahayag? Ang Ebanghelyo ni Kristo. God manifested in the flesh. Hallelujah. Namatay siya doon sa krus ng Kalbaryo. Inilibing at nabuhay noong 3 araw. Purihin ang Panginoon. At ngayon, siya ay naroon sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. He is at the right hand of the Father. So yun po yung Ebanghelyo, yun pala yung ating ipapahayag. But for us to do that, for us to witness the goodness of the Lord, ano po yung dapat na mangyari sa atin? Kailangan po nating tanggapin yung pangako.
Amen? Hallelujah! Nung hindi pa po namamatay ang Panginoong Jesus dun sa krus ng Kalbaryo, yung dependence ng mga alagad ay sa Panginoong Hesukristo. Tama po ba? Nung hindi pa po siya umaakyat sa langit, ang dependence po ng mga alagad ay sa Panginoong Hesukristo. So the same thing with us, ganun pa rin po hanggang ngayon. Sabi nga po sa Hebrews chapter 12, di po ba? Verse 2, fix our eyes unto Jesus, the finishers and the author and finishers of our faith. So kahit ang Panginoong Jesus ay naroon na sa kalangitan, kailangan pa rin nating i-focus yung ating paningin sa Kanya. Ibig sabihin sa Kanyang mga pangako. Bakit po? Kasi yung Diyos po, ang Panginoong Jesus po, siya po ay buhay at siya po ay dumirinig sa ating mga hinaing. Siya po ay dumirinig sa ating mga panalangin. Hallelujah. But ito po yung magandang balita. Meron pong pangako ang Panginoon. Ano po yun? Ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu na siyang tatak ng pagkahirang po sa atin. Na siyang tatak ng katubusan natin. Sa Ephesians chapter 1 verse 13 hanggang 14. Amen po ba? Pero nung ang Panginoong Hesus ay hindi pa naluluwalhati, hindi pa po na ipagkakaloob ang banal na Espiritu. Hindi pa po na ipagkakaloob yung banal na Espiritu sa mga alagad. So the same thing with us po ngayon, kung paano po tinanggap po ng mga alagad yung banal na Espiritu, tayo rin po ay kasama po doon sa pinangakuan ng Panginoon. Natatanggap po ng banal na Espiritu. And for us to witness the goodness of the Lord, for us to witness sa mga tao, ipahayag sa mga tao yung ebanghelyo ni Kristo, we have to receive the power. Amen? We have to receive the power. Sabi po doon sa Acts chapter 1 verse 8, ang sabi po doon, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Ano po yung tatanggapin po natin kapangyarihan? Saan po manggagaling? Sa banal na Espiritu. So makikita po natin yung pagkakasunod-sunod dito, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem. So for us to witness the Lord Jesus Christ, upang maipahayag natin ang Panginoong Jesus, upang maipamalita natin ang Panginoong Jesus, kailangan napatawad na pala tayo sa ating mga kasalanan. Kailangan pala tayo'y tinubos na ng dugo ni Kristo. Kailangan pala tinanggap na natin yung kapangyarihan na yon to witness the Lord Jesus Christ. So yung pong kapangyarihan na yon, gaya nga po nung na-realize po ni Isaiah, saka ni Pedro, ako isang makasalanan. Lumayo kayo sa akin, Panginoon. Ako isang makasalanan. Kayo'y banal. Nakita nila yung kaluwalhatian ng Panginoon. Para pong si Daniel at saka si Juan. Nung makita nila yung kaluwalhatian ng Panginoon, yung kapangyarihan ng Panginoon, tumakas yung kanilang lakas, nasubasob sila sa lupa dahil sa kabanalan ng Panginoon. So tayo po, na-realize din po natin na tayo isang makasalanan. Nung moment na yon, na binuksan ng Panginoon yung ating isipan sa ebanghelyo ni Kristo. And yung power na yon na nanggagaling sa Espiritu Santo ay not only for us to witness the Lord Jesus Christ, not only for us to share the gospel, not only for us to make people His disciples. Hindi lang pala yung kapangyarihan na yon ay para gawing mga alagad yung mga bansa, para ipahayag yung salita ng Diyos. Hindi yung kapangyarihan na yon na nagmumula sa banal na Espiritu is for us to live a holy life. Minsan may nagsasabi, ang dami naman bawal dyan sa inyo kapag po humahayo. Kaya po kasi umalis ako dun sa isang sekta kasi ang daming bawal.
Ang totoo, madami naman po talagang huwag at dapat gawin, mga hindi dapat gawin at dapat gawin na nakasulat dito sa Biblia. But if we have the Holy Spirit na nananahan sa atin, makatitiyak po tayo na magiging madali lamang po yung pagsunod sa salita ng Diyos. Amen po ba? Kung pupunta po tayo sa Leviticus, po, chapter 19. Puntahan po natin yung Leviticus chapter. Basahin po natin. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa buong sambayanan ng Israel, magpakabanal kayo sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay banal. And then after po noon, sinabi na doon, igalang mong iyong ina, huwag kang maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan, tungkol sa mga paghahandog, huwag kayong magnanakaw, huwag ninyong dadayain o pagnakawan ng inyong kapwa, huwag kayong hahatol ng hindi totoo, huwag kayong hahatol ng hindi makatarungan, huwag kayong magtatanim ng galit, etc., etc. Inihanay po doon ng Panginoon kung ano yung mga dapat gawin at mga hindi dapat gawin upang makapamuhay po na may kabanalan. So, ganun din po sa New Testament. Inihanay din po sa atin ng Panginoong Hesus. Inihanay din po sa atin ng mga apostol. Paano po ba tayo mamumuhay na may kabanalan? At hindi po naman mahirap na sundin po yung bagay na yon. Yes po, nagkakamali pa rin po tayo. Nagkakasala pa rin po tayo. Pero hindi na po tayo namumuhay sa pagkakamali. Hindi na po tayo namumuhay sa kasalanan. Sabi nga po ni Apostol Pedro doon pa rin po sa 1 Peter. Balik po tayo doon sa 1 Peter chapter 1. 1 Peter chapter 1. Sa verse 13 po hanggang 14. Sabi po dito, kaya nga ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Hesukristo. 14. Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Since meron na po tayong tunay na pagkaunawa sa salita ng Diyos, since tinanggap po natin ang banal na Espiritu, then we have the power not only to witness the goodness of the Lord, not only to share the gospel, not only to make disciples, but also to live a holy life. Sapagkat po ang Diyos po na ating pinaglilingkuran ay banal. Sabi po sa Ezekiel chapter 36 verse 26 to 27, bibigyan niya tayo ng bagong puso at yung kanyang spirito ay ilalagay sa loob natin upang masunod natin ang kanyang mga tuntunin, ang kanyang mga utos. Purihin ang Panginoon. Hallelujah, sapagkat lahat po tayo ay tumanggap ng pangako ng Panginoon. Yun po yung pangako ng Panginoon. Sa puso ng sumasampalataya o sasampalataya sa Panginoong Hesus ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. At ano po yung tinutukoy doon? Ang banal na Espiritu. John chapter 7 verse 37 to 39. Purihin po ang Panginoon at salamat po sa Diyos. Nawa po ay natanggap po natin ang mensahe ng Panginoon at nawa po ay higit pa yung ibinigay ng Panginoon na kapahayagan po sa bawat isa. Naniniwala po ako, bawat umaga, bawat araw, kapag bububulayin natin ang salita ng Diyos, meron pong bagong kapahayagan ng Panginoon na makapagpapalakas po sa atin. Purihin po ang ating Diyos at tayo po ay sandali na manalangin. Hallelujah. Purihin kayo, dakilang Diyos. Tunay nga po, Panginoon, salamat po sapagkat binigyan niyo kami ng kaunawaan sa inyong mga salita. Binigyan niyo, Lord God, ng liwanag yung buhay namin, Panginoon, na kung saan, O Diyos, ay naunawaan namin kung gaano kayo kabanal. Despite of you are being God, Panginoon, kayo ay nagkatawang tao, O Diyos, para tubusin kami sa aming mga kasalanan. You made us realize, Panginoon, you made us understand, Panginoon, na kami ay makasalanan, Lord God.
Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Ang totoo niyan, Lord God, we are not worthy, Lord God. Pero pinaging dapat nyo kami, Panginoon. Inari nyo kami, Lord God, na mapagkakatiwalaan. Kaya, Lord God, salamat po, O Diyos. Lord God, help us, Lord God, to live a holy life, Panginoon. Yung sagana, yung biyaya, Panginoon. Na kung paano, Lord God, sa pamamagitan ng yung biyaya kami naligtas, ganun din po, Lord God, yung biyaya nyo ay sumagana sa amin, Panginoon, na sa ganun, Lord God, makapamuhay kami, Panginoon, ng ayon sa inyong kalooban. Diyos na banal, maraming salamat po. Tulungan nyo nga po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na narito, Lord God, sa mga nakikinig online, Panginoon, Lord, kayo po yung tumulong sa amin, O Diyos. Lord God, yung kapangyarihan na tinanggap namin, Panginoon, mula sa inyo, mula sa banal na Espiritu, Holy Spirit. Patuloy nyo nga po, Panginoon, na impart sa amin yung kapangyarihan na yun, O Diyos, for us to witness the goodness of the Lord, for us to witness yung kapangyarihan nyo, O Diyos, for us to witness to the world, Panginoon, yung pag-ibig ng Panginoong Hesukristo, yung Ebanghelyo ni Kristo. Para gawing alagad, Panginoon, yung maraming tao, marami pa yung maligtas, O Diyos. Kayo po yung patuloy na kumilos, Panginoon. Gamitin nyo lamang po kami, Lord God. Send us, O Lord. Hindi lang, Lord God, yung mga pastor, Panginoon. Hindi lang yung mga pastor namin, O Diyos. But even, Panginoon, yung bawat isa na tinubos ni Kristo. Bawat isa, Lord God, na sumasampalataya sa inyo, Panginoon. Ay maunawaan, Lord God, na kaming lahat ay tinawag nyo, Lord God, sa mataas na pagkatawag, Panginoon. And that is to make disciples of God. Hindi lang, Lord God, maging mga anak nyo, hindi lang upang maligtas, Panginoon, but, Lord God, abutin din, Panginoon, yung mga tao, Lord God, na kung paano na kayo nagmalasakit sa amin, na kung paano, Lord God, na kayo naranasan namin, Panginoon, inibig nyo kami, Lord God, inunawa nyo kami, Lord God. Ipadamad din namin sa mga tao, Lord God, na hindi pa nakakakilala sa inyo. Yung pag-ibig na yon na nagmumula sa inyo, O Diyos. Na dumating din, Lord God, sila sa point na kagaya namin, Panginoon, nung marinig namin yung Ebanghelyo ng kaligtasan, naunawa namin, Lord God, na kayo lamang ang banal, at kami, Lord God, ay makasalanan, at kailangan naming magsisi, O Diyos. Hallelujah. At dumating rin, Lord God, sila sa point, Panginoon, na yung kapangyarihan, Lord God, na tinanggap nila, tatanggapin nila, Panginoon, na kagaya namin, Lord God, at tinanggap namin mula sa banal na Espiritu, ay hindi lang, Lord God, to witness, but, Lord God, for us to live a holy life, yung banal na pamumuhay, Panginoon. Tulungan nyo nga po kami, O Diyos, sapagkat yun talaga yung nais nyo, Panginoon. Hanggang sa muling pagbabalik ni Kristo na sa ganun po, Panginoon, hindi kami masumpungan, Lord God, na may mga kulubot, Panginoon, may mga blemishes, Panginoon, may mga impurities, Panginoon. Nais nyo, Lord God, na kami, Lord God, ay humarap sa inyo, Panginoon, na malinis sa inyong muling pagbabalik. Father God, maraming salamat po. Holy Spirit, patuloy nyo nga po kaming tulungan, Panginoon. Tulungan nyo nga po kami, Panginoon, na laging makinig sa inyong tinig, O Diyos. Lord God, pagpalain nyo nga po, Lord God, ang bawat isa po, Panginoon, nakikinig online, at yung bawat pamilya, Panginoon, na kanilang nire-representa. Kayo po yung magpapala, Panginoon. Kayo po yung gagamit sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord God, help us, Panginoon, na kayo po yung ma-magnify, Panginoon, as you use us, Lord God, in your ministry. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po, Panginoon, aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. At tunay nga po, Lord God, yung papuri, yung pagluwalhati at pagsamba ay tanging sa inyo lamang sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Pagpapala po sa bawat isa.